Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Masyadong malakas si Han Sanchen, kung gusto ng lalaking ito na makialam sa labanan ng grupong ito ng mga tao, para itong matanda na nakikialam sa isang bata. Sa isa o dalawang galaw lang, 2 o 3 master ay agad na mapapa-atres. Siyempre, hindi lubos na umaasa si Han Sanchen sa kanyang sarili, sadyang mag-iiwan siya ng maraming pagkakataon para ipahayag ng maraming tao ang kanilang sarili. Marami sa mga tao dito ay maaari lamang sumangguni sa mga tinatawag na alagad na tinanggap ni Han Sanchen. Kinailangan niyang hayaan ang mga taong ito na mahanap ang tamis sa prosesong ito, at kailangan niyang ipaunawa sa mga taong ito na bilang mga disipulo, mayroon silang mga pakinabang at mas magandang kinabukasan. Sa makatuwid, ito ay dapat na makabuluhan para sa isang grupo ng mga tao na magtrabaho ng husto, at ang hinaharap ay maaaring asahan. Sa sinadyang pag-aayos ni Han Sanchen at pag-escort ni Han Sanchen, hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang mabilis na natalo ang mga master sa 25 master. Ang pangkalahatang moral ay agad na nasunog sa ilang mga antas. Gayunpaman, naglaro din si Han Sanchen ng dirty trick, ibig sabihin, pinatay ni Han Sanchen ang isang tao. Sa 25 master, palihim niyang sinaktan ang isa o dalawa sa mga taong iyon ng maaga. Gayunpaman, ang mga malubhang pinsalang ito sa katawan ay hindi talaga mamamatay kaagad, kapag normal ang laban nila sa mga taong iyon, habang lumilipas ang panahon, ang mga malubhang pinsala sa katawan ay ganap na magpapabagsak sa kanilang buhay, at sa huli ay mamamatay sila ng biglaan doon. Sa isang tiyak na lawak, tila hindi sila pinatay ni Han Sanchen, ngunit higit na katulad sila ay pinatay ng mga alagad ni Han Sanchen. Hindi na ito kasing simple ng pagpapatikim ng tamis sa mga alagad, sa katunayan, hinihila sila ni Han Sanchen sa isang estado kung saan walang paraan upang bumalik. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang maunawaan na pinatay nila ang mga tao sa sikat na tindahan, kaya wala silang paraan upang bumalik, kagatin lang nila ang bala at harapin kung ano man ang susunod na mangyayari. Sa katunayan, ang hakbang na ito ay napaka-epektibo. Habang ang ilang mga tao ay nasugatan o namatay, mas maraming tao ang naging lubos na naninibugho. Bagamat ang 25 Panginoon mismo ay galit na galit, nang makita kung gaano madamdamin ang karamihan, halatang medyo natakot sila saglit, at sila ay umatras habang nakikipaglaban, at nagpatuloy sa pag-urong patungo sa likuran. Sa oras na ito, mabilis na dumating ang 2 gwardya sa labas ng bahay ng may-ari ng nayon. Master, may importante akong report. Pagdating pa lang ng 2 guard sa tapat ng pinto ay agad silang lumuhad. Ilang saglit lang ay bumukas ang pinto at lumabas ng silid sa likod ang may-ari ng nayon, sinulyapan niya ang 2 gwardya at hindi niya napigil ang sabihin, anong nangyari? Bakit kayo natarante? Medyo relaxed na talaga ang may-ari ng village ngayon, para sa kanya, oras na talaga para magpahinga. Master, may laban. Nagsisimula ng away ang mga tao natin, nagmamadaling sabi ng isa sa mga guard. Ang may-ari ng nayon ay bahagyang natarante at sinabi sa isang tame time na tinig, ano ang nagsimula ng away. Ang may-ari ng nayon ay nalilito at hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng 2 lalaki. Balisang balisa ang 2 gwardya, ngunit sa sandaling ito ay masasabi lamang nila sa may-ari ng nayon ang lahat ng nangyari. Master, kami ay kumikilos lamang ayon sa mga patakaran ng sikat na tindahan, gayunpaman, ang oras na ito ay maaaring may kinalaman sa mga interes ng masyadong maraming mga tao, at ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Sa makatuwid, ang grupong ito ng mga tao ay nagsimulang maghimagsik. Malapit nang sumabog ang may-ari ng nayon, naisip niya na ang lahat ay naayos na,
at kailangan lang nilang maghintay ng tahimik sa loob ng 1 oras o 2, at pagkatapos ay maaari silang umupo at magpahinga kapag dumating ang mga reinforcement mula sa punong tanggapan. Sinong mag-aakala na magkakaroon ng ganoong drama sa panig ni Han Sanchen, at ang ganitong magulong sitwasyon ay mangyayari sa kanyang mga nasasakupan? Nalilito ka talaga, ano bang silbi ng nayon na ito sa'yo? Hindi mo kakayanin ng maayos ang maliit na bagay. Ang mga tao sa nayon ay palaging sumusunod sa pamamahala, hindi inakala ng may-ari ng nayon na ang grupong ito ng mga tao ay magdudulot ng anumang kaguluhan, ngunit ngayon, ang hindi gaanong nababahala na bagay ay nangyari. Isama mo agad ang escort team at sundan mo ako sa eksena para tingnan. Ang bagay na ito ay maaaring malaki o maliit, kung maliit lang, conflict lang, ang emosyon ng bawat isa ay umabot sa sukdulan ng ilang sandali, at sila ay sumasabog sa ilang paraan, kapag natapos na ang pagsabog, matatapos din ito. Ngunit kung ito ay masyadong malaki, ito ay mayayanig ang pundasyon ng sikat na tindahan, na maaaring maging sanhi ng buong sikat na tindahan upang maging ganap na magulo. Ang mga gwardya na nagbabantay sa pinto ay hindi nang ahas na magantala at agad na inayos ang kanilang mga tauhan, kasama ng 2 gwardya, ang may-ari ng nayon ay nagmamadaling pumunta sa gitna ng labanan. Alam niyang napakakritikal ng sitwasyon at hindi niya maantala kahit kalahating segundo. Nagmamadali ang may-ari ng nayon patungo sa gitna ng labanan, at ang escort team ay nagtipon din ng mabilis hanggat maaari at mabilis na sumunod. Natanggap din agad ng Special Envoy in White at Heifeng ang agarang ulat, hindi sila nang ahas na magantala, ibinaba ang kanilang ginagawa, at nagmamadaling tumungo sa gitna ng labanan. Nagkasalubong ang 2 tao habang papunta doon, nang makita niya ang espesyal na sugo na nakaputi, hindi napigilan ni Heifeng ang pag-aalalang sinabi, "Kuya, ano ang nangyayari?" "Eto, ang ganda, bakit bigla kang nakikipag-away sa sarili mong tao?" Hindi huminto ang espesyal na sagong puti dahil sa pagdating at pagtatanong ng itim na hangin, nakasimangot siya at parang may iniisip agad habang naglalakad. Although hindi natin masasabi na kilala natin lahat ng tao sa sarili nating village, at least relative speaking, alam pa rin natin ang mga personalidad nila, ang sabi ng sagong nakaputing damit, imposibleng ang grupong ito ng mga tao ay maging napakasupal. Narinig ko na ang 2 gwardya na kasama ni Han Sanchen ay sadyang pinapaboren ang ilang mga tao kapag pinili nilang iligtas ang mga tao. Nagdulot ito ng galit ng mga tao, at pagkatapos ay naglunsad ng reverse attack, paliwanag ni Heifeng. Siya ang pinakamataas na ranggo sa nayon bukod sa may-ari, natural, kung may bigla ang malaking kaganapan sa nayon, halatang isa siya sa mga unang nakakaalam tungkol dito at isa sa mga taong mas nakakaunawa sa sitwasyon. Kung ganito lang, madali lang solusyonan, nag-aalalang sabi ng sagong nakaputing damit. Ito ay isang hindi makatwirang pamamahagi, sa panghuling pagsusuri. Ang pinakamasamang resulta ay ang pag-execute ng 2 taong nakaisip ng ideya, kung sa wakas ay haharapin at mapaparusahan ang usaping ito, mapapawi ang galit ng maraming tao. Ito ay napakasimple, ngunit natatakot ako na ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng tila sa ibabaw, kumunat ang noo ng sagong nakaputing damit at tumingin kay Heifeng. Natarante si Heifeng at sinabing, "Kuya, bakit mo nasabi ito? I am ignorant. I really don't know how complicated the background or in-depth things can be." Kuya Heifeng, isipin mo, nandyan si Han Sanchen o ang halimaw na iyon, kahit na dati ay kaaway natin siya, ngayon ay panauhin natin siyang pinarangalan. Sa kanyang katayuan, kung nais niyang maiwasan ang mga salungatan bago kumalat ang sitwasyon, ganap niyang kaya niyang gawin ito. Sa madaling salita, kahit hindi niya mapigilan, imposibleng mangyari ang bagay na ito nang biglaan na nalaman lang ito ng isang grupo namin pagkatapos ng tuluyang sumiklab ang labanan. Sa pag-iisip tungkol dito, napagtanto ni Heifeng na may katotohanan nga sa likod ng mga salita ng espesyal na sagong nakaputi. Kung may ideya si Han Sanchen na pigilan ito, ang bagay ay hindi mahuhuli, hindi bababasa, makakakuha sila ng impormasyon mula sa kanilang mga nasasakupan bago sumiklab ang sigalot. Sa makatuwid, sa ilalim ng mahinahon at detalyadong pagsusuri, ang bagay na ito ay nagpaparamdam sa mga tao na may mali. Kuya, ang ibig mong sabihin ay pinaghihinalaan mo si Han Sanchen na sinasabotahe ang bagay na ito. I'm sorry. It should be that monster, sumimangot si Heifeng, pero,
hindi dapat. Una sa lahat, nandoon ang pagkakakilanlan at katayuan ng halimaw pagkatapos ng lahat, imposibleng ipagkanulo niya ang kanyang pangako o babalikan ang kanyang salita. Pangalawa, napaka-despicable para sa kanya na gumawa ng ganoong bagay. I don't think a person like him would do these little things. Matapos marinig ang mga salitang ito, ang sagong nakasuot ng puti ay hindi tumutol. Sa katunayan, ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi siya sigurado sa nangyari. Tama talaga ang sinabi ni Hefeng. Sa lohikal na pagsasalita, talagang imposible para sa isang halimaw na gawin ito, ngunit ang susi sa problema ay tila ito ay masyadong abnormal. Mahirap para sa akin na gumawa ng desisyon, kaya hindi ko alam kung paano haharapin ito ngayon. Ang kailangan lang nating gawin ay maghintay na pumunta tayo at tingnan kung ano ang mangyayari. Sana ay makahanap tayo ng ilang mga pahiwatig tungkol sa bagay na ito sa sandaling iyon, sabi ng sagong nakaputing damit. Tumanggaw si Hefeng, pinamunuan ng may-ari ng nayon ang kanyang mga tropa sa ubod ng tunggalian, ngunit hindi ko alam kung hanggang saan ang naabot ng labanan. The Special Envoy in White can't help but sigh, sana konting away na lang, para lang mailabas ng lahat ang nararamdaman nila, pero wag kang pumatay ng tao. Kung hindi, ang bagay na ito ay maaaring napakahirap harapin, nag-aalalang sabi ng sagong nakaputing damit. Ito ay isang maliit na laban, hanggat payag ang may-ari ng nayon, ang bagay na ito ay maaaring gawing isang walang kwentang bagay, tsaka, ngayong sumuko na ang halimaw, tuwang-tuwa ang nayon. Tapos, halatang mas madaling pumikit ang may-ari ng nayon. Pero natatakot ako na may pagdanak ng dugo sa huli, dahil ibig sabihin nun, tuluyan nang nasira ang rules ng sikat na tindahan, ang kalikasan ng bagay ay naging lubhang masama. Ilan sa mga nasasakupan mo ay namatay sa loob, bilang nakatataas, maging ito man ay para hindi man lamig ang ibang nasasakupan o para maibalik ang prestihiyo at mga alituntunin ng sikat na tindahan, ang bagay na ito ay kailangang seryosong harapin. Ito ay kumakatawan sa isang saloobin, isang tuntunin, at isang batas, kung hindi ito maasikaso ng mabuti, mabubura ang prestihiyo ng sikat na tindahan, sa hinaharap, ang grupong ito ng mga subordinate ay magiging mas mahirap pangasiwaan, at ang sikat na tindahan ay magiging tulad ng isang piraso ng maluwag na buhangin. Ang mga palad at likod ng iyong mga kamay ay puno ng laman, kung hindi mo ito haharapin, ang mga taong nagdurusa sa pagkawala ay tiyak na hindi makontento, kung haharapin mo ito, ang mga makatwiran ay hindi masiyahan. Ito ay isang dilema upang umaban o umatras. Kaya naman, ayaw talaga ng Special Envoy in White na mangyari ang ganitong sitwasyon. Ngunit sa kasamaang palad, ang sitwasyong ito ay nangyari na. Dahil may namatay, 2 o 3 sa 25 Panginoon na lumaban at umatras ay napatay, at ang kanilang pag-urong ay unti-unti at ganap na naalis. Narating na nila ang pinakadulo ng lupain at wala ng urong. Kasabay nito, namatay ang isa nilang kasama, ibig sabihin, kailangan nilang maunawaan na kung hindi sila seryosong lalaban, susunod sila sa yapot ng mga namatay at pinatay ng mga mababang antas na ito. Kaya, naglunsad sila ng ganap na counterattack. Sa sandaling sila ay nag-counterattack, ang agwat ng lakas sa pagitan nila at ng 3,000 disipulunihan ay hindi malaki, ngunit ang agwat sa pagitan ng mga ordinaryong elite na sumusunod sa mga taong ito ay medyo malaki. Kung hindi ka mag-iingat, madali mong mapatay ang kalaban sa buong kaguluhan. Sa makatuwid, habang ang mga sigalot ay patuloy na sumiklab, ang mga tao sa magkabilang panig ay lalong nagseselos. Kung hahayaan mong mamatay ang aking mga tao, hahayaan kong mamatay ang iyong mga tao, hindi susuko ang alinmang panig, at muling lumala ang sitwasyon ng digmaan. Mga kapatid, patayin natin ang mga elite sa nayon, hindi naman tayo pababayaan ng may-ari ng nayon, at wala tayong lugar sa sikat na tindahan, kaya, labanan natin sila hanggang dulo. Papunta na rito ang may-ari ng nayon, at dapat nating pagibayuhin ang ating pag-atake, dahil kung nandoon pa ang mga hamak na ito, ang may-ari ng nayon ay pipili sa atin at sa kanila, ngunit sa kabilang banda, kailangan lang natin silang patayin, kung mamatay ang mga taong ito, tayo lang ang mapipili ng may-ari ng nayon. Oo, hindi lahat ng tao pinaparusahan ng batas, tsaka walang ibang choice ang may-ari ng village kundi tayo, kaya pumikit na lang siya. Sa amin lamang, imposibleng tretuhin siya ng may-ari ng baryo ng hindi patas tulad ng ginawa niya ngayon.
Ibig sabihin, labanan mo sila hanggang kamatayan, mamatay man sila o mamatay tayo. Ang mga mapupulang mamamatay tao ay ganap na sinalakay ng galit ang kanilang mga utak, sa patnubay ng 3,000 alagad ng dinastiyang Han, hindi sila masasabing na brainwash, pero at least naniwala sila sa ganitong paraan. Parami ng parami ang mga elite sa mga elite ang nagsimulang mamatay sa mga laban ng grupo, ang makamandag na dugo mismo ay papatay sa kalahati ng kanilang buhay, ngayong kailangan nilang makipaglaban ng 4 na kamao sa 2 kamao, lalo silang napagod, bilang karagdagan. Ang mga pag-atake ni Han Sanchen paminsan-minsan ay sumugod pa sila para tumulong, ang sitwasyon ng 25 ay hindi masasabing masama, bagkus ay desperado. Gayunpaman, ang mga elite ay walang paraan sa ngayon, sa likod nila ay ang mataas na gate ng palasyo, sila ay lubos na napapaligiran ng iba, kung gusto nilang mabuhay, ano pa ang magagawa nila maliban sa pag-alis sa pagkakakulong. Siyempre, may isa pang posibilidad na ipinaalam ng 2 gwardya ang may-ari ng nayon, at dinala ng may-ari ng nayon ang kanyang mga tropa upang iligtas mismo ang pagkubkob. Sa katunayan, ang may-ari ng nayon, si Hefeng at ang puting damit na sugo ay dumating sa pinangyarihan sa pinakamaikling panahon, nang makita ng ilang tao sa grupo ang matinding labanan sa gitna ng sigalot, hindi nila napigil ang sumimangot saglit. Alam nila na ang usapin ay seryoso, at ito ay masyadong seryoso para paniwalaan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!